Ano ang natagpuan mo, tol? Pasensya na, nakakuha kami. Yung bata, nakuha namin yung ina. Hindi pwede. Sige. Pare, ang daming bagay sa sahig na ito. Ito ay talagang lumang papel. Oo. Baka ito yung panahon na parang tumakas sila o kung ano man. Hindi ko maring isara ng buo ngayon, pero kung sakali, halos hindi mo mapapansin. Ngayon ito ang pangunahing lihim na kwarto. Maiksing pagbati at taus-pusong pasasalamat kay Nikki Watts sa kaniyang suporta sa Patreon ngayong linggo. Maraming salamat. Kung nais mong suportahan ang channel, tiyak na tumungo sa pahina ng Patreon at makatanggap ng pagbati at karagdagang bonus na nilalaman na nakalink sa ibaba sa description. Kamusta mga kaibigan? Sobrang excited ako ngayon pero bago magsimula, magpapakilala muna ako. Ako si Steve Ronin at linggo-linggong naghahati tayo ng mga epic na adventures. Mag-subscribe at ismash ang notification bell. Tatalakayin natin ang kahangahangang malinis na mansyon na nakatanghal ang lahat sa loob. Ito ay may European o French na arkitektura. Nagising kami ng maaga kaya medyo kalat ang aming itsura. Dagdag pa ang lockdown na nagaganap. Tignan mo ang tumutubong buhok ko, walang gupit. Kaya nakasuot ako ng sombrero na medyo gusto ko. Bibigyan kita ng maikling kasaysayan nito bagamat medyo malabo. May iba't ibang mga kwento dito at doon na lumilitaw. Ang kanyang kwento ay ganito. Itinayo ang lugar na ito noong huling bahagi ng dekada ng 1800. Posibleng ng isang pamilyang Pranses na lumipat dito mula sa Pransya. Ang pamilyang Pranses na ito ay may maraming anak. Maraming mga kwarto na may mga gamit ng bata na naiwan na makikita mo. Ang isa sa kanilang anak na babae ay naglakbay sa Pransya upang bisitahin ang mga kamag-anak at nakilala ang isang lalaki doon. Nang bumalik siya mula sa Pransya, nalaman niyang siya ay buntis at tinawagan niya ang lalaki at sinabi ito sa kanya. Dumating dito ang lalaki at nanirahan dito sa mansyon na ito kasama siya ng 3 taon. Sa huli, alam mo na, nagkaanak siya, syempre, at Palagay ko may ilang mga isyu na nagaganap sa pagitan ng nobya at nobyo. Ang nobyo ay nagdala ng kanilang anak at umalis papunta sa ibang bansa. Hindi namin alam kung anong bansa ito. Ang iba ay nagsasabi na bumalik ito sa Pransya. May isa pang nagsasabi na parang isang third world country ang kanilang pinuntahan. Ang ina ng anak na babae, ang ina ng anak na babae ay nagising at parang, oh my gosh, nasaan ang aking anak? Siya ay nagpanik. At naghanap siya para sa kanila. At palagay ko hanggang sa araw na ito ang dahilan kung bakit iniwan ang lugar na ito dahil umalis ang kanilang anak. Pero hindi talaga ito nagpapaliwanag kung ano ang nangyari noon sa lahat ng pamilya. Lahat ng mga miyembro ng pamilya kaya iniwan ang bahaging iyon. Mayroon din habang tayo ay dadaan dito, talagang maraming mga larawan ng isang kwarto ng buong kabuuan. Oo, maraming mga larawan. May nakita ka bang parang madilim na larawan na pwede nating tingnan? Titingnan natin at hinahangad na makahanap ng mas maraming ebidensya tungkol sa nangyari rito. Ang pangalawang kwento ay tungkol sa pamilyang nakatira rito noong maagang 1900 na daan ang mag-asawa ay may mga problema. Hindi sila nagkakasundo. Ganun na lamang, sa kalaunan ay nagdala ang ama ng kanilang anak na babae at bumalik sa France at ang ina ay nagpunta para hanapin sila. At sa kalaunan ay iniwan na nilang pabayaan ang lugar na ito. Ngunit kung maghuhukay ka ng malalim online, makakakita ka ng kaunting impormasyon tungkol sa lugar na ito. Ayaw kong magbigay ang detalye, ngunit ito ay tungkol sa pag-iwas sa pagbabayad ng buwis. Kaya ang pamilya na dati rito nakatira. Sa pangkalahatan, hindi sila makabayad ng kanilang mga bill. Hindi nila mabayaran ang kanilang mga buwis at pinili nilang hindi ito bayaran. At nagpasya na lamang na bumalik sa France kung saan sila ipinanganak at may mga kamag-anak na pwedeng makasama kaya iyon na iyon ang board nito mga kaibigan. Sa buong video na to, tatalakayin natin ang ilang pista at ebidensya ng kung ano ang maaring nangyari dito. Magugustuhan ninyo ito ng sobra. Bago tayo magsimula, pindutin ang thumbs up at tingnan ang ating merch. Ang mga link ng hoodie ay nasa description. Tingnan din si Radik. Tara na!
Kaya magsisimula tayo sa itaas papunta sa ibaba. Dahil maraming magagandang bagay sa ibaba, itatabi muna natin ang pinakamaganda para sa huli. Pero marami rin sa itaas na kakaibang bagay, ito ang pangunahing lugar. Kung saan nanatili ang mga bata dati, may ilang mga kwarto dito na may mga larawan at laruan at ilang mga mesa. Tulad ng nakikita mo dito, nakikita mo kung gaano ito kaliit. Alam kong dati ito ay parang mesa ng pag-aaralan ng isang bata. At mukhang ang ilan sa mga schoolwork ay tungkol sa pisika. Tingnan natin ang ilan sa mga aralin. Sobrang kakaiba na tingnan ng kanyang mga dokumento. Ito ay kita sa laro ng bata. Stuff na hayop. Hindi ko pa nakita ang munting silyang ito dati pero Oh, ibig kong sabihin tignan mo ang taas ng mga kisame na ito. Talagang nakakaramdam ako ng claustrophobia habang tinitingnan ko ang itaas na palapag ngayon. Sobrang liit nito. Wow, tingnan mo ang pintuang ito. Mayroong isang aparador. sigurado akong marami sa inyo na nanonood mula sa Europa. Ay medyo pamilyar sa arkitekturang ito at sanay dito, ngunit dahil ito ay nasa Amerika, ginagawa nitong sobrang natatangi na tuklasin. Nandito si Radek. Ano ang natagpuan mo? Pasensya na, nakuha namin yung bata. Nakuha namin yung ina. Nandito yung bata, yung ina sa larawang ito. Sigurado yun ang ina. Oo, Mukhang bata ang nanay. parehong tao sa lahat ng tatlong larawang ito. Pero hindi ko alam kung ano ito. Ito ay ibang pamilya, ibang bata, o maaaring ito rin ang mga magulang nito. Tama. Posibleng ibang lahi o etnisidad ang batang yon kaysa sa'yo. Talaga? Oo. Hindi nito mukhang tulad ng puting pamilyang Frances dito sa bahay. Mga issues may piyan dito ito. Posibleng mga kaibigan nila ito. Marahil mula sa Pransya, dahil sa tingin ko ang ilang larawan ay hindi pa kuha sa States. Mukhang ang ilan sa kanila ay hindi pa kuha sa States tulad ng Moscow. Mukhang hindi lumang-luma ang mga larawang ito. Napakabago. Dahil sa tingin ko nabasa ko na ang lugar na ito ay iniwan lamang para sa Talaga, maraming random na mga larawan ng mga kaibigan at pamilya dito. Pero ang mga larawan lang na tumutugma sa kwento ay ang mga nasa magandang kondisyon. Mahirap ipaliwanag kung bakit maganda pa ang kondisyon nito bago pa dumami ang mga taong pumupunta rito. Oo, ito ay... Parehong bata, parehong babae. At lahat ng ito na naka-on. dito. Dito kaya ito ay parang mga tunay na lumang larawan. Sa tingin ko, oo, ito ay hindi. Ito ay pareho sila lahat. Ay malabo bagaman talagang malabo. Iyan ay malamang ang camera na ginamit nila dito. Lalaki ang kakaiba talaga makita ang mga larawan ng pamilya. Kaya yung mukhang iyon ang anak na babae na nabuntis. Oo, sa tingin ko kung Yun nga. ay isang totoo. Hanap ako ng kasama. Yan ay maring nasa likod ng mga larawan. Bising sabihin ang album na Hunyo 2. Edsel. Ang kalahating linggo, ang sanggol ay 2 linggo at kalahati. Hunyo 95 o hindi ko alam. Hunyo 95 sa tingin ko siguro ay 15. Hindi, mukhang 95. Ito. Na mukhang 95 na kung saan ay. Kakaiba, posibleng inabandona ang lugar na ito noong unang bahagi ng 2nd milenyo. Ibig kong sabihin sa hitsura nito mukhang meron silang parang... Isang magandang pamumuhay. Ang ibig sabihin ay mukhang masaya ang lahat. Ang mga tao ay dumadalo sa mga kaganapan at naglalakbay. Tila ito'y labis na kasiya siya. Kakaiba na isipin kung bakit sila basta na lang aalis sa lugar na ito.
Iniwan na lang nila ang dating buhay. Wow, meron tayong lumang cassette player dito at Kasama nito ang mga cassette tape. Eric Clapton, Michael Jackson, Billy Joel. Ito ang lumang Dorsal battery, kaibigan. Bihira na itong makita sa ngayon. Ito yung malaki. pare, maganda itong banyo. Mahal ko ang mga kulay ng mga pader dito. Kahit ang hitsura ng bathtub ay Europeo na. Magiging magandang larawan ito. Wala masyadong kawili-wili sa kwartong ito. Mukhang maayos naman yan. Walang katiyakan sa pinanggalingan ng pintuang ito. Ngayon nasa ikalawang palapag na tayo. Yung mansion ay talagang malaki. Nagustuhan nyo ba ang video hanggang ngayon? Mag-iwan ng komento sa ibaba o mag-iwan ng komento sa Premier Chat. Sa tingin ko ay mag-uusap ako na parang kausap ko ang Premier Chat mula ngayon sa mga eksplorasyon para makapag-usap din ako sa inyo. Malamang nasa chatroom din ako. Na nagta-type lang, sabihin ninyo ang hiyo, may malaking kama dito, maaring ito ang kwarto ng mga magulang. Kakaiba para sa akin na walang mga kama dito kundi mga kutsyon lamang at ang mga kwarto. Oh, may apoyan dito ako. Nagtatanong kung ito ba ay gumagana? Maganda ito. Mukhang simple. Pakiramdam ko, alam mo ito ay nagbibigay sa atin ng hint kung kailan iniwan ang lugar na ito. Makikita mo lang ang mga TV na ganito ngayon mula sa dekada 90. Grabe, mabaho dito siguro dahil nasa tabi ako ng banyo. Medyo random yung kwartong ito. Medyo sigurado ako na may ginagawang renovasyon dito dahil tulad ng nakita mo sa kwartong iyon. Mukhang ginagawa pa ang sahig. Hindi ko yun nakita kanina, parang ilawang hapon yun. Parang blueprint, mahirap itong makilala dahil sa lahat ng dumi at amag na lumalago. Nagugustuhan ko ang mga bathtub na ito. Tingnan mo yun. Ang banyo ay nagbibigay ng magandang vibe sa tahanan. Mahal ko ang pastel na wallpaper, ikaw. May ilang cool na artifacts dun sa shelf. Ano ito? Ang tatak ay tinatawag na Revox. Naisip ko na nga ang masarap na paliligo para makarelax. Kapansin-pansin. Hindi ito mga halimbawa ng dugo. Karamihan sa kanila ay ginamit para sa mga tissue at organo. At naparatingnan sa pamamagitan ng isang mikroskopyo. Maraming hibla. Radek? Akala ko may narinig akong nagsasalita. Ako'y nagsasalita-salita. Okay, nakahanap ako ng ilan. Maganda. At ito'y... Parang Dapat. Pare, ang daming bagay sa sahig na ito. Lalo na sa kwartong ito. Pumasok ka ba dito?
Di ko nakita ang maleta ng walang ilaw sa likod ko. Iyon ay ilang sapatos dito na may balat ng ahas. Oo, balat ng ahas din. Talaga? Ano sa kwartong ito? Hindi ko alam ang naging gamit ng kwartong ito. Oo, mga cabinet lang ng opisina. Sobrang dami ng banyo at mga kwarto. Pare, karaniwan may kahadayaman sa mga opisina kaya baka meron dito. Oo, hindi makakapasok. Sa tingin ko, nandun ito. Hindi. Hindi, mukhang file yun. Ligtas ang file, totoo. Hindi mo talaga masasabi. Oo, wala ito. May ilang magagandang boots sa kwartong to. May isa rin doon sa tabi ng bintana, nagtatago sa pader. Sasabihin ko sana yun para ilang lumang Legos. Kung alam mo ito, mag-iwan ng komento sa ibaba. Sigurado, pwedeng naging $1 ang screen. Mga pads dito. May mga hindi pa nagamit na pads dito. Yan ba ay buto? Oo, mga buto yan. Pero buto ng aso yun, tama ba? Marahil buto ng aso. Para sa pagpapalamig, kaya may aso sila. Ginawa nila, marahil ginawa nila. Oh, Oo, may aso rin sa larawan, totoo. dapat. Malamang na malaki ang aso. Ngayon, ang kwartong ito. Isang magandang damit? Berde at asul, hindi ko madalas makita. Hindi talaga katulad ng mga kulay na yun. Pare, tayo ko talagang mahal ang mga damit na ito noong araw. Baka. Tingnan mo na lang ang tag. Nakakatakot ang hitsura ng kwartong ito, tila may pulubi na nakatira dito. Wow, hindi. Yun yung kinakatakutan ko. Magbantay tayo, baka may tao dito. Alam mo ba kung ano ang napapansin ko? Parang lahat ng mga kwartong ito walang kama. Napapansin mo ba kung paano? Talagang parang may mga durog na kisame sa lahat ng lugar, pero hindi sa kama. Ganon din sa ibaba para sa ilang upuan. Tulad ng mga sosyal na upuan. Maaring mga manlalakbay yon pinapanatiling malinis para sa litrato. Pero medyo kakaiba ito, parang may taong maaaring nakatira dito at Meron kang parang makeshift na keyboard dun. Madumi pa rin ito kahit na tingnan mo yan. Mattress na yan, kadiri. Nakakadiri ito. Oo, pansamantalang keyboard ito parang hinati sa gitna. Sa kabilang kwarto, wala talagang laman. Ano itong bagay na ito dito? Para ba ito sa piano? Hindi ko alam kung ano yon. Mukhang hindi yata pang piano. Bart song sistema ng PayPounds. Oh, posibleng ganun nga. Dahil may maliit na dial dito, hindi ko talaga alam kung ano ito, sa totoo lang. Ito ang unang bed frame na nakita ko. Narito ito. Meron pa tayo ng mga lumang klase ng ski. Hindi talaga ako nag-ski. Gaano sa tingin mo katanda itong mga ito? Sa tingin ko parang mga dekada 90 o dekada 8 ito dahil hindi sila mukhang... Talagang kakaiba sila. Ito pala ay cross-country skis. Oh. Batay sa hitsura nito. Oo, hindi ko alam. Ito ay para sa ibig sabihin mukha silang mukhang sobrang kahibangan, ano? Sa tingin ko ito yung ski para sa cross-country, hindi para sa sobrang baba ng burol. Nagustuhan ko kung paano itong pader. Ito sa Igete Gavides para sa backdrop.
Kaya na halos nasa ibaba na tayo sa pangunahing palapag. Ito ang huling kwarto dito. Hindi ko pa ito nabubuksan. Maaring ito ay isang banyo. Nakasara ito ng mahigpit. May taong sinubukang pumasok pero hindi tiyak kung ano ang naroon. Talagang maganda ang kwartong ito, tiyak na kwarto ng isang babae, may malaking apoyan at sariling balkonahe rin. And nakikita ko na wearing the rort ng mga bata kaya Martin Gates sa ritlad ng Kuwarto ng anak na babae. Tingnan mo ang malaking plushie na seal. Tingnan natin kung ano ang kanilang binabasa. panganganak mula sa loob. Isang tanda sa kasaysayan ng panganganak. Tiyak na ang librong ito ay pag-aari ng nabuntis na anak na babae. Kaya sa tabi ng pink na apoyan, meron kang ilang sapatos. Tingnan mo, mga botas gawa sa ahas. Ay gawa sa tunay na balat ng ahas ako. Gusto ko kung paano may mga sinag. Pero ayaw kong maglakad doon dahil may aktibong kalye at may mga taong naglalakad sa labas na makakakita sa atin. Kaya hindi ako magre-riskyo. Yo, sa sulok na ito nakakita ako ng mensahe. Medyo ito'y nakatago o bilang tula ni Boots. Lahat tayo'y nasaktan. Ang mahalaga ay kung paano tayo nagmamahal kahit nasaktan na ang puso. Hindi ako makapaniwala na nandito siya. Nakita ko ang mga bagay na tulad nito hanggang sa Chicago. Sobrang daming bagay. Narito pa ang iba pang sapatos. Kung yan, kailangan mo talagang manoodin ngayon. Gusto mo ba itong maging kwarto mo? Yung maaari lang nating isipin kung gaano ito kaganda noon. Meron tayong baby gate dito. Lalo lamang nito pinapatunayan ito. O baka rito ay bakit ginamit para sa aso. O pareho. O aking Diyos. Tingnan mo rin ang kisame. Sana nandito pa ang kandelabra. Lalaki. At yung kisame na ito ay unti-unting nabubulok. Oh, magiging sobrang lungkot kapag ito ay bumagsak. Yan ay maganda. Yung pinakamaganda ay nakalaan sa huli. Mga kababayan, kahanga-hanga ang mga kwartong ito. May mga pinturang makapanghahali sa mga pader. Parang ito ay talagang kahanga-hanga. Hindi dati ganito itsura ng lugar na ito, parang ito ay talagang nilinis muna bago. Siguro may mga tao na dumating dito at sinira lang ang pangunahing pasilyo na ito. May mga parte talaga ng estatwa. Yan ay bahagi ng estatwa doon at ang nalalabing bahagi nito. Hindi, ito'y... Ang karamihan ng aktual na nandito sa kwartong ito ay buo, kalahati nito. Ang nalalabing kalahati ay nandito rin. Diyos ko, sisilipin natin ang kwartong ito mamaya mga kaibigan. Pero grabe, may mga tao na pumapasok dito at nasisira ang mga bagay. Ito ang dahilan kung bakit ginagawa kong sekreto ang mga lugar na tulad nito. Sana iyon na ang lahat. Hindi, may graffiti sa salamin, di ba? Doon. May pumasok at may graffiti sa ilang pader sa itaas. Nakahanap ako ng ilan. Kahit kaunti lang naman. Oo, ang aklatan ay buong buo pa rin. Sa loob ng 1 taon o 2 taon, posibleng maging iba na ang lugar na ito. Talagang gulo-gulo. Yun ang nakakahanap nito. Sino ang pumapasok dito?
Ang mga Polaroids Kodak na larawan. Sa tingin ko sila ay... Oo, pero sa tingin ko nasira na sila, hindi mo na makikita kung ano ang itsura ng mga larawang ito noon. Hintay, kailangan mong magpatanglaw, tama ba? Medyo nasira nga lang to at... Konti lang. Pero ay, estatwa ito. Estatwa ba to? Oh, estatwa nga. Oh, marami niyan. Nakakita pa nga ako. Bakit sila kumukuha ng mga larawan ng mga estatwa? Baka ito yung parang, alam mo, ano yun, parang isang pulang bakod. Mukhang parang balat ng ahas. Bakit lumalabas ang pulang kulay sa larawan? Wow, hindi yung may kahulugan. Hindi ko alam. Sila'y itim at puti, tama? Tingnan natin ito. Ano ito? Parang bote, ngunit hawak ng baligtad. Baka nga. Oh, mukhang bote ito. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Hindi ko alam. Baka sila ay maaring mga pista, pare. Para saan? Baka ang asawa parang nag-iwan ng mga pista, parang hanapin mo ako, Diyos ko. Sa Rangkayan, meron tayong maneki na isang bote. Mukhang isa pang estatwa na may... Na braso. Oh, mukhang isa pang estatwa. Ito ay pula. Talagang pula ito at ano ba yan, hindi? Nakakakilabot. Ilan sa mga larawang ito ay nakakakilabot. Isa pang estatwa ng mannequin. Alam mo merong taong nagagalit sa mga mannequin o... Maghihintay ako dahil may mga karagdagang larawan dito ng parehong babae na may sanggol. Oh, ito ba ako? Tingin ko, Oo, yung nasa likod na may blonding buhok. Oo, yung may ribbon na pwedeng maging nanay din doon. Hindi mukhang yun ang nanay. Ikaw ba? Hindi. Mukhang magkaedad sila. Nakakatakot yun. Hindi ako sure. Tingnan mo, malaki talaga ang living area na ito at nagugustuhan ko kung paano gawa sa salamin ang mga pintuang ito. Nagdadala ito ng sobrang daming natural na ilaw. Ay, Diyos ko. Talagang astig ito mga kaibigan ko, mahal ko ang paghahanap ng mga library sa mga iniwang bahay o mansyon. Ito ay sobrang linis na nakakabigla sa isip ko. Nakapunta na ako sa mga mas malaking mansyon na may library pero natatangi ito sa sarili nito. Mahal ko ang simpleng chimney na ito pero natatangi. Halos hindi ko tiningnan ito pataas. Ito ay kahanga-hanga. Makikita mo ito sa maraming mansyon sa Europa. Pagkakabuksan ko lang ng isa sa mga libro dito sa librarya at talagang astig ang librong ito, mga kaibigan, ang mga elemento ng disenyo ng Hapon at mayroon silang mga simbolo ng mga clan tulad ng tama, mga clan at mga clan ng mga samurai. Lahat sila. Kapag nag-roll ka ng numero, maaari mong malaman ang pinanggalingan nito. Posibleng Pare, ang loko noon. Kailangan ko kumuha ng... Ilang simbolong Hapon? Dahil ako ang tunay. Oo, dapat mo, pare. Nakuha natin ng Triforce. Pare, angas noon. Nakita mo na ba si Naruto? Siyempre. Pare, medyo nagpapaalala sa akin ito ng mga Sharingans. Oo. Alam ko, yan ang sinasabi ng lahat kapag nakikita nila ang mga bagay na ito. Pero hindi ito yun. Let's say Hapon. Mga angkan. Ako, Sa palagay ko, isa sa kanila ay ang angkan ng Mori. Pero hindi ko alam kung alin doon. Sa palagay ko, yung may mga tuldok sa paligid nito. Kilala ko ang ilan sa mga angkan. Hindi lahat ng mga ito. Ang cool naman. Gusto ko yon. Gusto ko rin yon. Sobrang sakit nila. Di ko alam ang mga senyas pabalik. Tama? Ang daming disenyo, hindi ko... Alam na ganito karami. Iilan lang ang alam ko na madalas kong makita. Nakikilala ko sila. Kilala ko si Miyoshi. Nakita ko na maraming librong Hapon doon, gaya ng Memoirs of a Geisha. Medyo komportable ito. Natagpuan ko ang sulat na ito. Hello, may nakatira ba dito? Ako ang nakakita nito. Gusto kong mag-explore pero iginagalang ko rin ang privacy. Titingnan ko ang sagot sa mailbox.
Oo, kaya after murdering isang ngitaw ang buong mansyon na ito, lahat ng mga chandelier ay natanggal na. Pero ito ay nanatili pa rin. Iyon ang nakaligtas na isa. Pare, ang kwartong ito ay talagang malinis. Ibig kong sabihin isang likuran o Bukod doon, marami pang... may hirap na takdang aralin doon rin. Ito ang statwa na nasira at meron talagang sulat sa loob nito. Hindi ko alam kung makikita mo ito. Nagtataka ako kung paano nila nalaman tungkol sa sulat. Sa palagay ko, hindi sinasadya ang pagkasira nila. At tingnan natin. Pero tingnan mo, pula ang mga letra kahit saan. Wow! At tama naman ang ibang parte ng moda. Ito ay gawa sa kamay. Ito ang natira nito. Yan ang bahagi nito. Sa tingin mo ba isa ito sa mga larawan na mukhang-mukha ng bote mula sa larawan na maaring may isa sa US? Pare, mukhang misteryoso ito sa isang paraan na parang ito'y isang sinaunang artepakto. Meron pang iba pang mga bagay dito sa counter. May tiket sa eroplano mga tao na matagal nang naglalakbay na parang nakalimutan ko na ito. Mga bagay na ito, galing ito sa Qantas Airways patungo sa E. Hindi ko alam pero natagpuan ko ang pangalan ng taong bumili ng tiket na ito. Hindi ko i-film ito dahil may address ng lugar dito. Oo, hindi ko i-film yon pero lumipad ang taong ito mula Melbourne patungong Perth, Spain. Ang upuan niya ay para sa economy class. Pare, nakatira ka sa isang mansion na economy. Gawin mo ito ay malamang kung bakit gusto nila ang lugar na ito. Oo, tax evasion na isinulat sa lahat nito. Nakatira ka sa isang mansion kahit nag-iipon ka ng pera. Ekonomiya, hindi kinuha ang tiket na yon dahil hindi ito magiging dito o meron lang sila dito. Sila lang ang meron sa iyo. Tingnan mo dito, meron pa tayong ilan sa mga tissue organ na yon. Ako, Hindi ko alam ang tawag sa kanila, pare. O ano ba ang tawag sa material na parang salamin? Play-Doh! Baka Posibleng may nagpatong sa kanila sa bintana para malinaw mong makita ito. yung mikroskopyo para makita kung ano talaga ito, kung meron man. marami pa dito kaya nagsisimula akong isipin na baka ang ama o ang ina ay isang siyentipiko o doktor. Oo, kaya Dito sabi laboratorio ng nutrisyon ng tao. Posibleng ito ang mga pasyente nila at ginagawa nila ang mga ito na parang Ilang pagsusuri sa nutrisyon para sa kanila. Nutritionista. yun ang titulo. May kaibigan akong nag-aaral niyan. Nutritionista. Alam nila ang mabuti para sa iyo. Naiintindihan ko. Tungkol sa pagkain. Nakuha ko. Muntik ko nang makalimutan ang maletang ito. Ang tatak ay Hartman luggage. Gawa sa balat at... Gusto ko ring makita ang itsura sa loob. Talagang may class. Medyo kakaiba yan. May buhok ng tao sa kahon na ito. Talagang naguguluhan ako. Ito pala ay isang liham. At ang mga sapatos ng sanggol. Anak na babae. Ginagawa lamang nilang mas totoo ang kwento. Alam mo, maleta. Yes. Maaring maging isang sulat mula ako. Alam ko ito ay talagang lumang papel. Baka isa ito tulad ng ilan na tumakas or kung ano man, wow. Nagsusulat ka pa ba ng mga sulat na ganito? Pare, Ganito kasi ito. Wow. Ang social law, meron pa itong parang hindi ko pa nga nauunawaan, hindi ko na nga sinusubukang basahin. Tingnan ko lahat, ito yung nakakursibo, kaya Medyo mahirap gawin. Maaari akong maging kursibo, lahat ng ilaw sa bracket ay naka-on. Lahat ng ilaw sa sentro. O lalaki o talaga itong mahirap basahin ng ilaw sa likod ng hagdan ng pasilyo ay nakaono ito. dapat ito para sa taong papunta rito.
Katulong na nagsasabi na ang silid-bihisa ni Ginang Lee ay numero 4 na Ginoo. Ang kwarto ni Ginoong Lidio ay numero 4 oo. Ito ay maaring para sa isang katulong oo. Iyan ay talagang cool. Itupin natin ito pabalik at panatilihing maayos at ligtas. Pare, tingnan mo itong lumang larawan mula noong 1937. Mukhang talagang maganda pare, nagtataka ako kung ano ang ginamit dito kaya ito kumikinang. Ang daming natatanging bagay dito. Oh, isang album ng larawan. Pumunta sila sa gubat ng mga unggoy. Oh. Mukhang yung babae yon na maaaring maging anak niya. Mga larawan ng kanyang mga buhay anong siya ay bata pa. Ano yung nakakakilabot na bagay na yun? Mukhang peke. Mukha itong bersyon ng isang lola, gawa sa luwad. Tula, nakikita ko ang maraming libro tungkol sa sining at mga gawaing kamay at sa pagluluto at tula. Siguro yun ang kanilang mga interes. Ito ang kanyang libro sa paaralan. Pare-pare ito ang ating libro sa paaralan. Ibubura ko ang mahahalagang impormasyon dito. Pero nakasulat dito ang high school. At saka naalala mo ba nung sinusulat mo ang iyong pangalan at petsa? Para dito, Diyos ko. Kaya anong taon? 19 na, 19 na raan at 80. Iyon ang pinakabagong petsa. Tama yon, ilang taon na ang lumipas bago na abandon ang bahay na ito. Pare, matagal nang abandonado ang lugar na to, mga dekada 90 pa. Kumpirmado to base sa mga petsa na nakikita natin sa mansyon. Huling dekada ng 90 kaya malamang ito ang panahon kung kailan naging abandonado ang lugar na to. At nakakita rin kami ng maraming larawan ng high school at maraming bata. Yun nga. Kung saan ito? Ay mula rin tiyak na ito ang kanilang hapagkainan, mga kaibigan. At makikita mo tulad ng isang taga-tuklas ng Orban na pumunta dito. Dahil inayos nila ang lahat para sa isang larawan. Kahit na nagbuhos sila ng isang baso ng alak. Gusto mo bang sumipsip? Gusto mo bang tikman ito? Oh my God, titikman ko ito. Titikman ko muna ito, sige. Huwag na lang. Di ko alam kung gusto ko pa yan. Kuhaan natin ng close-up. Ano close-up nito? Mukhang gawa ito sa garing. Pwedeng oo dahil medyo may mga bitak ito sa loob. Sa isang kakaibang paraan. Kaya parang isang uri ng garing. Parang isang uri ng buto. Sa tingin ko mula sa isang elepante. Oo, elepante. At sobrang mahal to at ito rin ay bongga. Illegal. Ibig kong sabihin ay Cookbook Volume 2. Tignan natin kung anong klase ng pagkain ng stuffed peppers. Meron tayong marinated crabs na tunog talaga maganda, ibig kong sabihin. Ito ay mukhang pagkain mula sa bahay sa Cape. Tingin mo ba, Francis, na pagkain ng itlog? Ito. Sana nagustuhan ninyo ang larawang yon. Malapit na tayong matapos, may kaunting kwarto pa lang tayo pupuntahan. Nakahanap din kami ng ilang lihim na kwarto na hindi mo talaga mapapansin kahit kailan. Hintayin mo hanggang makita mo sila. Yung kwarto na ito ay malamang na aking paboritong kwarto dito. Ito ay sobrang ganda, mahal ko ang berdeng pader sa paligid nito. Mahal ko kung paano tignan ng apoyan at kapag tumingala ka, makikita mo lang ang magandang obra sa kisame ng... Hindi ko ramdam na nasa Amerika ako ngayon sa pagiging sa kwartong ito lamang. Naiisip ko lang kung ano ang itsura nito kapag naayos na. Ngayon, nagpapagaling ka na ng pader na ito. Marahil ito ang pinakasirang pader dito.
Sa palagay ko, dahil dito dumadaan ang sinag ng araw sa bintanang ito kaya madalas itong tinatamaan. Ang astig nito, mukhang nagmamarcha sila, sumasakay ang batang ito sa mukhang parang isang tigre. Nagtatrabaho pa rin? May larawan dito, ito. Mukhang kaarawan ng handaan. Binubuksan niya ang kanyang regalo. At ang kanta na kanilang papatugtugin. Ay anong kanata ng Cinderella na ito ay pag-ibig? Sana talaga alam ko kung paano tumugtog ng piano. Palagi kong gustong tumugtog ng isa sa mga ito tuwing nakakakita ako ng isa sa isang abandonadong gusali. Halos 3 oras na akong nag-e-explore sa abandonadong mansyon na ito. Kami ay halos tapos na dito. Ang kailangan pa natin mong suriin ang ilang sikretong mga kwarto. Sa katunayan ay ilang sikretong mga kwarto at pagkatapos ay aalis na kami. Wow! Sa lahat ng aking nakita, sa tingin ko ay maaaring totoo ang mga kwento na maaaring umalis ang pamilya. Pero meron din akong nakitang mga dokumento para sa pag-iwas sa buwis. Kaya sa tingin ko iyon ang tunay na kwento ng abandonadong mansyon na ito. At kung paano ito naiwan na parang sinambit ko lang dahil sa tingin ko ay masyadong pribado iyon. Sa karamihan ng bahagi, talagang mahal ko ang lugar na ito at sa tingin ko ito ang aking paboritong abandonadong mansyon na aking nasuri sa Amerika hanggang ngayon pagdating sa kasaysayan at sa pagkakaluma nito. At talagang gusto ko kung paano mayroon pa ring maraming bagay na naiwan dito at umaasa ako na mananatili itong ganoon sa maraming taong darating. Ang lugar na ito ay nasa isang medyo mapanganib na kapitbahayan, kaya hindi ko iniisip na maraming tao ang magkakaroon ng lakas ng loob na tuklasin ang lugar na ito. Kaya umaasa tayo sa pinakamabuti para sa lugar na ito. Ito ay tiyak na isang hiyas. Bukod doon mga kaibigan, nagsisisi ako sa kakulangan ng mga video kamakailan. Hindi talaga ako naging aktibo sa lahat. Nagdaan na ang halos 2 linggo mula nang mag-upload ako ng video at gusto ko lang sabihin na sobrang abala ako. Maraming nangyayari sa aking buhay pero maglalabas ako ng mga kahangahangang video tuwing Sabado, alas 6 ng gabi sa Eastern Time muli kaya huwag mag-alala, bumalik na ako sa aksyon. Kailangan ko lang ng pabor mula sa inyo at siguraduhin na naka-on ang notification button belt dahil ganun lang talaga ang algorithm ng YouTube. Kung mapapansin ko na wala akong video sa loob ng 1 linggo o 2 linggo, magsisimula ang YouTube na tanggalin ang notification button belt para sa inyo kaya mangyaring siguraduhin na naka-on ito. Siguraduhin din na naka-on ito. Mga kaibigan, bilhin na ang mga hoodies. Halos maubos na. Mayroon na lamang ilang malalaki at ilang medium sizes na natitira. Kapag naubos na ang mga ito, magre-restock ako. Gusto ko lang siguraduhin na mayroon akong pondo para dito. Dahil sa ngayon, alam mo, ito ay isang bagong negosyo ko. Ginagamit ko ang perang kinita ko mula sa pagbebenta ng mga hoodies para palawakin pa ang negosyo at maglabas ng mas maraming merch para sa inyo. Kaya sa tulong ninyo sa pagbili ng mga hoodies na ito, magkakaroon ng mas maraming produkto sa tindahan. Tungkol sa mas maraming produkto, mayroon akong 2 bagong bagay na ibebenta ko. Magbebenta ako ng mga maskara na gawa sa tela na magagamit ninyo para protektahan ang inyong sarili. At magbebenta rin ako ng mga tank tops para sa mainit na panahon ng tag-init. Kaya oo, marami pang darating, mga kaibigan. Hindi rin talaga ako nagla-livestream kamakailan at yon ay dahil inaayos ko ang aking basement. Nakatira ako sa basement ng aking mga magulang ngayong taon, mga kaibigan, dahil hindi ako naglalakbay. Mananatili na lamang ako sa kanila ngayong taon at tuklasin ang Amerika. Kailangan kong linisin ang aking basement. Medyo magulo kaya kinuha ko ang lahat at gagawin namin itong isang talagang magandang studio at ayaw kong mag-livestream hanggang sa ito ay tapos na at halos tapos na ito. Oo, iyon na iyon. Tara at tingnan natin ang mga lihim na kwarto. Isa ito sa mga lihim na pintuan dito. Tingnan mo. Hayaan mong isara ko ito para sa'yo.
Mahirap halatain na ito ay isang lihim na pinto. Halika, isa na pa ng mas marami. Sige, nakuha mo na ang punto. Hindi ito maring isara ng buo na ngayon pero more kung magkagayon mahirap itong mapansin. Parang kwarto ni Harry Potter dahil nasa ilalim ng hagdan. Mabaho ito pero ipapakita ko pa rin sa inyo. Banyo lang pala ito. May gumamit nga ba kaya alis na ako rito? Ito ngayon ang pangunahing lihim na kwarto dahil ito talaga ang nagdudulot sa iba pang mga kwarto. At sa parang namin si Tas sa iba pang mga palapag na ating tinalakay dati. Ito ang kusina. Ay naku, lahat ay nandito. Meron ka pang klasikong oven dito. Ako, Pakiramdam ko ito isang panganib. At tingnan mo, naka-on pa rin ang kuryente mga kaibigan. Ako, Tayo ko pwede mong buksan ang stove na ito, pero ayaw ko. Ayaw nating magkasunog. Marami pang ibang larawan ng babaeng iyon. Naroon ng washing machine at dryer. Nasa ibaba rito ang basement. Well, masyadong madilim yan. Malamang na maaari na nating buksan ang mga ilaw. May switch dito. Ay, hindi. Ito yung isang panggatong. Ito ba ay... Ito ba yung Athena iyon? Nakasulat dito pang panggatong. Nakasulat na panggatong ng langis. Dito, manood. Oo, alin man sa dalawa. Nakaabot ka na ba sa dulo? O sa isang sketch na nag-iisa ako, tayo ako. hindi magandang ideya sa tingin ko sa gilid na ito para talagang makalakad pababa. Oh. Diretso sa harap natin talaga. Doon mismo para sa... Oo, meron din dito. Mas malaki ito kaysa sa inakala ko. Ito, Umaabot ito hanggang sa labas. O ikaw ay... Mayroon bang anumang paraan na patungo doon? Ay talagang kung kailan. ang pintuan ay parang pintuan ng vault. Literal na hindi na gumagana. Hindi, ito'y... Isang kabila tama. Marahil mula sa labas. Mabigat dito. Hintay, aakyatin ko ito. Susubukan kong tingnan ang nasa kabila. Lalaki hindi ito kwarto. Para itong mga tambak ng mga bato. Oo, yun na nga. Sinuri namin ang lahat. Sobrang liwanag nito. Magpapabulag ito sa'yo dahil sa liwanag. Oo, parang headlight, parang high beam. Sabi nito na mukhang... Automatiko, Yan talaga ang security box dito. Ito. Nagsasabi NAPCA. Security Systems Incorporated at nandyan ang ilaw, nagbubukas at nagsasara. Hindi ito gumagana. Alis na kami mga kaibigan. Sa main door kami dadaan palabas.
Ayan na. Kalayaan. Sobrang loko nun, pati pangunahing pinto. Sige. Huli, labas. Isara mo, isara. Talagang kinakalawang ito. Pagtulok ng aking mga kamay. Dito. Iwanan mo lang yan doon. Huli yan. Sige mga kaibigan. Kaya, nakalabas na. Halos na-explore na namin ang buong mansyon. Sana nagustuhan ninyo ito. Kung oo, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang button ng notification bell. At iwan ang inyong mga komento at saloobin sa ibaba at ibahagi ang video. Siguraduhin din na sundan kami sa Instagram. Tingnan si Ronan at Jaster Films. Narinig mo ang lalaki. Talagang nagustuhan niya ang lugar. Ito ay isang mansyon na hindi mo makikita sa Amerika na may maraming gamit sa loob. Tulad ng karaniwan ang mga bandang bahay at mansyon sa Amerika. Wala nang natira, kaya ito ay medyo bihira at tulad ng nakita mo, hindi talaga dumarating dito ang mga tao. Kaya sana manatiling malinis ang lugar na ito sa mga susunod na taon. Ito ay isang tunay na hiyas at walang duda ang pinakamagandang abandoned mansion na aking na-explore sa Amerika. Pero oo, aalis na kami ngayon, gutom na kami, dumating kami dito ng maaga sa umaga. Ibig sabihin, mukha kaming kalat ngayon, gumising kami ng maaga, ang aking buhok. Ito ay parang putangin ng bagyo. Oo, taya ko mukhang sobrang pagod ako sa camera. Oo. Magkakaroon kami ng ilang McDonald's at marami pang adventures na darating mga kaibigan.